Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Rico Yan, Nasa Impyerno. So, one day pray ako kay Jesus Christ tungkol kay Rico Yan, yung aktor namatay. Bata pa siya. Natanong ako ito kasi idol ko siya eh. Ang laking crush ko sa kanya, sobrang gwapo siya at mukhang gentleman naman and bibo sa mga interviews niya and so yun ang I was hoping nasa langit siya. Pero nabigay ni Jesus Christ sa akin sa panaginip that nasa impyerno si Rico Yan. And nakita ko ang kaluluwa niya is under fire and he was crying and angry that andun siya. And I asked Jesus Christ, bakit andito siya? I mean, yung alam ko that mabait ang tao to and isn't God merciful? And Jesus Christ said that hindi mo alam ang puso ng tao ito talaga kasi secretly nabenta niya ang kaluluwa niya kay Satan to be famous. That's why naging superstar siya dito sa Pilipinas. Just for a short while lang, a few years, then namatay siya. And the reason na gamit ni Satan siya is para ma-idolize ang mga babae siya at to lust him. Naisip nila that ang gwapo niya, everything, lahat ng masama sa isip. And even ako, I admit it, that ayokong ibang lalaki siya lang. Kasi sobrang gwapo and a gentleman and how very respectful siya. And so, ang daming babae that na-in-love sa kanya, na ang laking crush sa kanya. And ito ang gusto ni Satan para madaming babae will fall into sin. And kung hindi silang magsisi sa kasalanan nila, before they die, pupunta sila sa impyerno. And so he used Rico Yan para kunin ng madaming mga tao yung kaluluwa niya to hell. And also to plant strongholds sa isip ng mga babae, most especially babae, also lalaki din, because Satan is for everyone. He wants everyone sa impyerno with him. But in particular, itong actor, ang daming mga babae, they have this idea that ganon, he is the man that all women desire to have, kasi sobrang lahat na yung gusto ng babaeng gentleman, gwapo, mayaman, lahat na respectful. And so it becomes a stronghold sa isip ng mga babae. And even to me, that's why nagulat din ako that nasa impyerno siya. And sabi ni Jesus Christ yung katotohanan and natanggal sa akin ng isip ng that mabait ang tao ito. Pero God showed me His true heart intention.
and anong nagawa niya secretly when hindi alam ng mga tao. And the moral of the story here is that hindi natin alam talaga ang mga tao yung true heart intention unless God reveals it to you. So wag kang maniwala sa mga salita ng mga tao at anong nakita natin. Always pray for wisdom and discernment. And wag tayong maging idolatry sa mga tao just because mabait sila, respectful, lahat na yung gusto natin sa isang taong mabait. Always look at the heart of the person. And there are also people willing to benta yung kaluluwa nila in exchange for a limited time of fame dito sa mundo. Nakita mo, namatay siya at a young age. So, when benta mo ang kaluluwa mo kay Satan, when time is up, yung gusto niya kunin ka na, wala kang choice but to give up yung buhay mo. And it's too bad na sa impyerno siya. And so we learn a lesson that not to be like him, and yung nangyari sa akin that wag natin idolize ang mga tao. Just focus only on Jesus Christ. Ano yung kalooban niya para sa atin, gawin natin para makapasok tayo sa langit. Yun ang importante, kasi when mamatay tayo, kung nasa langit tayo, forever yan. And kay Rico yan, nasa impyerno siya, forever yan. Wala na siyang chance magsisi or para makapasok sa langit. Wala na. So, take the opportunity na yon sa buhay natin to get right with God. And that is the mercy and grace of the Lord Jesus Christ. Mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya tayong pumunta sa impyerno. Pero meron tayong choice. Katulad ni Rico yan. Napili niya ang sarili niya. So, yung kapalit, pumunta siya sa impyerno. And it's a very sad story. So, please share this to everyone para malaman nila ang katotohanan that hindi lahat ng mga tao, ng believers especially, pupunta sa langit. It's the one na nagsisisi sa mga kasalanan nila at nagawa nila ang kalooban ng Diyos until yung last breath nila on earth. Yun ang mga taong pupunta sa langit. Okay? So this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.